Hello ulit. So pagka-drop by ni Sir Bon sa amin, bumalik kami ulit dito sa labas kasi nagugutom na naman si Taba. Kakain muna kami ulit and then pagkabalik ni Sir Bon, ida-drop by niya na kami sa airport. Alam mo naman to si Taba, laging gutom. Ayan. So marami ditong mga tindahan sa likod ng namin ng hotel. Palibot lang siya along Asakusa. Andito rin yung Rox G, si Don Quixote. 24 hours yung Don Quixote dito sa Asakusa. Maraming Don Quixote actually, pero yung iba hindi naman 24 hours. Diyan maganda mamili ng mga pampasalubong kung mamimili kayo. Yan, so walk kami after kumain, pabalik na kami ulit sa hotel kasi titimbangin ni Daddy yung mga bagahe namin kung kasya kasi 3 lang kaming adults na merong tig 20 na baggage. Yan. So, habang naghihintay, ito yung view dun sa roof deck ba, sa hotel namin. Ayan, hinahanap ko yung tower. Para mapakita ko kasi napakita ko last time dun sa video. Ito, yan, kitang-kita, di ba? Hindi namin napuntahan na kasi nga, loaded na yung namin, yung package namin. I mean, yung aming pupuntahan. So, purely talaga pang bata lang. Yan, nag-iintay na si nanay. Kami naman ni Katie nagkukulitan. Tapos na si Daddy magtimbang ng maleta. So, ang gagawin naman namin ngayon ay mag-check out. Meron sila ditong 3 machine kung saan ikaw na mismo yung mag-check out ng mga key card mo. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa mga receptionist para sabihin mag-out ka na, ganyan. Don't worry kasi yung mga machine, kung hindi ka nakakaintindi ng Japanese, meron naman dong mga nakatranslate kung anong gusto mong language na gamitin. So, ayan. Medyo matagal siya mag-check out kasi 4 yung key kasi 2 yung rooms na kinuha namin. So, ayan. Medyo patapos na si Daddy. Next naman namin, iintay na namin si Sir Bon para makapunta na kami sa airport. Papunta na kami ngayon sa Osaka. Yan. Actually, maganda rin yung Airbnb kasi nagtingin-tingin din ako. Kaya lang, hindi mo lang sure kung talagang yung makukuha mo ay malapit lang talaga dun sa mga train station or dun sa mga pasyalan. Kaya ang advice ko sana kung mag-Airbnb, check muna the location or much better, hihingi kayo ng advice dun sa mga well-experienced na kasi nakarating na sila doon. So, alam nilang i-book kung alin yung mas malapit, saan ka makakamura, yan. Kaya nagpa-DIY kami sa SNG. Lahat ng gusto namin, sila yung nag-book, sila din yung nagsasuggest, ganyan, or kung ano yung gusto namin, hahanapan nila kami. At saka, yan, si Sir Bon, talagang hinahatid niya kami hanggang sa loob mismo. And then, pag okay na kami doon, saka lang niya kami iiwanan. So, ganun sila. Masarap kausap. Yan. Tsaka maayos siyang mag-drive sa amin. So, sabi niya, Ma'am, mamaya ko na po kayo ihahatid kasi ano pa naman po yung flight nyo. Ibig ko sabihin, yung time na yon na kaysa magstay kami na matagal sa airport, pwede nakagala pa kami at least kahit bahagya, di ba? Yun yung advantage nun kasi alam nila yung flow. Alam din nila na mabilis lang yung pila. Actually, hindi kami halos pumila dito sa airport nila. Sandaling-sandali lang. Parang 1 hour before our flight. Yun na, aalis na kami. Nakiglakad lang kami ng bahagya. Naaga lang kami ng siguro mga 1 or less than 1 hour. Yan, anniversary namin dyan. Maglakad daw kami. Kunyari, nagde-date kami. Tuntua ako kay Daddy kasi yung anniversary namin to. And then, tingin-tingin kami dito sa airport, baka may makita kami pasalubong dito sa marketplace. Yan o, ang cute ng mga chocolate. Kaya lang, medyo mahal dito yung mga ganyan. Parang mas mura lang dito yung mga Royce. Sabagay, hindi din naman kasi kami naglibot masyado kasi flight na namin, mamaya-maya boarding na namin eh. By the way, yung airline is JAL, Japan Airlines. Doon to kami sumakay. And then, napaka-generous nung mga attendant, binigyan si Kate niya ng sticker, nalilibang siya habang nasa airplane. Hindi na nga natulog yung bata na yan kasi saglit lang naman yung flight namin. Ako medyo napapikit, nagising lang ako nung palanding na. Sige, landing na pala. Lumanding na kami sa Kansai. Yan, nung may tumunog lang, saka lang ako nagising. Pero very smooth yung niya, yung pagland. Kakatuwa nga, hindi masyadong nahilo yung mga bata. Ayan.
So, bago mag-stop yung airplane, tinatanggal na namin yung mga headset na nakalagay sa amin. Free lang din yun ha, may free headset sila para hindi maano yung ears mo. So, ayan, papakita ko sa inyo ha. Nasa may bandang gitna kasi kami nakapwesto. Hindi ako makatok ng malakas kasi walang ingay. Nahiya naman ako, puro Japanese yung kasama namin. Tignan nyo sila, oh. Kung sino yung nasa unang row, sila yung unang lumalabas. Ganun, hindi una-unahan. Yan, so palabas na kami, nandyan na daw yung bagong maghahatid sa amin, si Sir Jan naman. Tignan nyo yun, no? Pag, ang cute talaga ng mga ano nila, mga daan, ano. Pag na-sense na may tao, open na. Natutuwa ako, parang bata. So, ayan na, papunta na kami dun sa aming bagong hotel. Dito kami sa Ibis Style sa Namba. After maibaba yung mga luggage, sinamahan kami ni Sir Jan doon sa reception area and then ito na nga kami doon sa aming hotel room. So halos the same lang din, malinis, kumpleto doon sa mga basic needs mo. And then spacious naman din. Hindi lang talaga kagaya sa atin na medyo malaki ng konti. Pero sa kanila talaga, okay, parang standard talaga yung mga rooms nila. So ito yung bathroom, malinis din. Same din dun sa Richmond, sa Tokyo. Kung ano yung mga basic needs mo, kumuha ka lang dun sa lobby area. Halimbawa, kulang ka ng shampoo, kumuha na lang dun. Kung nabahala magkuha ng mga needs mo, coffee, kuha ka lang sa lobby area. Yon, marami sila dun sa baba. Yan, pababa kami, hanap muna kami ng makakainan dun sa labas. Ito yung lobby area nila, oh. May vending machine din. Das, ayun, tawid lang sa 7-Eleven. So, ayan, lumabas muna kami. Mainit ng ulo ni boss, nagugutom na. Ayan, di ba? Alam niyo na kung kanino nagmana yung isa kong anak, yung pangalan namin na alam niyo na. Okay, so pag nag-chat sa amin yung mga pamangkin namin na medyo malapit na rin sila. Galing sila ng Kobe, pupunta sila dito sa Namba. Kaya dito na lang kami muna sa 7-Eleven. Malapit na rin naman mag-dinner. So, snacks na lang muna yung binili namin. So, tapos na kami mag-snacks. Yan, paikot-ikot ko sa inyo yung place namin dito sa Ibis Style, Namba. Yan, and then, ayan, dumating na sila. Nag-picture taking lang kami. Ayan na yung mga pamangkin namin, no. Tsaka Apo, imagine that. Ayan, no. Dito sila nagsistay. Si Ces, tsaka si Arvin. Yan, nagulat nga ako kasi ang laki na ng mga bata. Nung umalis sila sa Philippines, maliliit pa And then, nanganak ulit si Sis ng 2 kids dito. Dito na kasi sila nagsistay. Yan, walk-walk kami dito sa Dotonbori Bridge. Mamaya kasi mas maganda daw sa gabi. Punta muna kami dito sa Namba Walk kung tawagin. Tumitingin si nanay ng gold. Meron din dito mga thrift store, yung may mga second hand na bag. Yan, so ayan, lakad na kami, medyo gumagabi na. Akala ko ang tawag dito mall, ang tawagin pala market. Ayan, dito lakad na kami kasi medyo nagdidilim na. Pupunta tayo dun sa iba't ibang mga food dito sa Dotonbori. Ayan, tingnan nyo yung mga naka-display. Naghahanap kami ng pagkain. Tingnan yung crabs. Yan, yung mga famous na nakikita nyo sa TikTok. Yan, mamimili kayo sa dami ng mga pagkain na makikita ninyo. Tsaka ang cute ng mga signages ba, kagaya ng crabs. Doon madami pa Yan, lakad-lakad muna kami. Hindi ako makapag-video na maayos na dyan kasi sobrang daming tao. Sunday kasi ngayon. Ayun, nagulat ako, ang laki ng gyoza. Ang dami nakakatuwa, nag-enjoy yan. Meron pang malaki, Ayan pa, ang dami. Natutuwa talaga ako, pati mga bata. Anak ko, turo ng turo. Kasi ang cute, yung mga signages. Tapos ito pa yun, yung may screen siya. Pag dumikit ka doon, makikita mo din yung picture, yung mukha mo doon. Pwede kayong mag-picture. So, magpipicture din kami dyan mamaya. Nahanap muna kami ng pagkain. Kasi pila pa, marami pang gusto magpa-picture. And then, sabi ni boss, gutom na daw yung mga bata. Kaya hanap muna kami, yung kasya kami. Kasi hindi kami kayang i-accommodate nung iba. Pinapakausap namin dun sa anak ni Arvin. Kasi sanay siya nga mag-talk dahil dito na nga nag-aaral. Sabi, hindi daw kami kayang i-accommodate lahat. So, dahil nga Sunday, marami ring mga kumakain. And then, dinner time na rin. So, puno halos yung mga restaurant. So, nag-decide na lang kami na
baka lilipat kami dun sa kabila, tatawid kami sa bridge, pero madadaanan namin yung may Glico sign. Sabi ko kako, magpa-picture muna tayo doon, stop muna tayo kasi gusto ko magpa-picture doon sa Glico sign. Yun yung famous dito din sa Dotonbori area. Yun na, nakita ko na yung Glico sign. Magpa-picture muna kami. Talagang pinapigil ko, honey, magpa-picture muna tayo. Magpa-picture. Tara, Yan, sama sobrang kayo. daming tao. Then makikita ko rin dito yung si Spider-Man yung na kay Kong. Ang ganda makikita mo. Dalawa na sila eh. Meron dito sa kabila na Spider-Man. So, ang daming mabibili talaga. Mabubusog na kagad yung patong pa lang. Kakaiba. Hindi ka masyado namang mahilig sa nightlife. So, siguro hindi para sa iyo yung Dotonbori kasi more on nightlife dito. Or kaya naman, para mag-enjoy ka, sightseeing dito sa bridge. Pwede ka rin naman mag-ride dito. Marami dito nakakatuwa yung mga sign. Sa tapat niya, yun naman yung Mega Donkey dito sa Osaka. Yan, hindi ko sure kung hanggang anong oras doon kasi depende sa panahon. Minsan nag-shorten sila ng oras. After namin tumawid dito, nakakita na din kami ng kakainan namin. And then, nakakita namin yung Don Quixote dito. Dito na kami namili. Kasi hindi kami masyado nakapamili dun sa Don Quixote sa may Asakusa. Yan, tingin-tingin kami dito ng mga possible na pwedeng ipasalubong. Daing Hello Kitty o mga Sanrio products. Grabe, ang dami. Hindi lang siya masyadong organized. Pero, kung magaling ka tsaka matyaga kang mag-shop, ayan, sa Don Quixote ka, bukod sa tax-free, medyo mas mura pa yung ibang items dito. Kaya, yun yung pinakang pinupuntahan ng mga kabayan natin. Ito yung mga napamili namin sa kanina. Hindi kami masyadong nagbibili pa kasi check muna namin kung kakasya sa bagahe namin. Lahat yan tax-free. Galing sa Don Quixote tsaka dun sa mga drugstore na nagbebenta rin ng nagbebenta rin sila pero tax-free tsaka mura lang yung mga items. Umuwi na din yung mga pamangkin namin kasi malayo pa sila sa Kobe pa, may pasok pa yung mga bata. Thank you ulit, Arbin, sis. At least nag-enjoy. Tsaka after how many years bago ko lang ulit nakita yung mga anak nyo. Ingat kayo lagi.